Chapter 5. Umungol si Mark bago nakapikit na naghagilap ng una na mayayakap. Nakakuha siya ng isa at mahigpit yun niyakap. Subalit natigilan siya. May kakaibang bango siyang nalanghap. Itinilit niya ang mga mata. Kunot noong napaupong binata na mahuli ng mga mata ang ilang bote ng alak sa sahig. Okay, nilunod niya ang sarili sa alak kahapon. Hindi siya tumigil hanggat hindi bumibigay sa kalasingan ng kanyang katawan. Marin siyang napapikit. No wonder masakit ang kanyang ulo. Parang binibiyak sa sakit. Nang biglang lumitaw sa isip niya ang ilang maiinit na eksena. Him frantically pounding someone. Lalong lumalim ang pagkakunot ng kanyang noo. Panaginip? Nakikipagtalik ako sa panaginip? Paanong naihilamos niya mga palad sa mukha? Iiling-iling na bumaba si Mark mula sa kama. Masakit pa rin ang ulo. Alright, it's been so long since I've been laid. The tension was screaming for release. Tinungo niya ang banyo at naglinis ng katawan. Was it just a dream? Hindi pa rin matahimik na usal niya. Noon lamang nangyari sa kanya ang ganoon. Pero parang totoo. Nang makaligo, inipon na rin ni Mark ang mga nagkalat na bote ng alak. Inayos na rin niya ang magulong kama. Tinampot ang unan at inamoy. There was a faint scent of jasmine in it. Baka naman imahinasyon lang niya yon. Sinuri pa niya ang silid maging ang ilalim ng kama ay sinilip. Walang palatandaan na may babaeng nanggaling sa kanya silid. Bumuntong hininga si Mark at iiling-iling na inayos ang sarili. Gusto makaramdam ng pagkataranta ni Nerissa nang marinig ang pagbukas ng pinto ng silid ni Mark. Huwag mo siyang titingnan. Umakto ka lang ng normal. Paalala niya sa sarili. Dinampot niya ang tasa ng kape at sumimsim. Ang binata ay dire-diretso sa kusina. Kumuha ito ng coffee mug at sinalina ng kape. Hawak ang mug na sumandal ito sa counter. Paharap sa kanya. Halos hindi niya matagalan ng nanunood na tingin nito. Ano? Tanong niya. Patungkol sa tago sa buntong tingin ni Mark. Pinagalaw lang nito ang mga balikat. Napansin niyang bagong paligo na ito. Base sa basang buhok. At hindi rin nakaligtas sa kanya na tila may iniisip pa ito na kung ano. San ka nga pala pumunta kahapon? Maaga ako nakatulog. Hindi ko na namalayan na dumating ka. She didn't blink. Gusto niya makita ang reaksyon ni Mark para kumpirmahin ang kanyang hinala. Hinala na mukhang hindi matandaan ang binata ang nangyari kagabi dahil siguro sa sobrang kalasingan. Lalo pa't pilit niyang ibinalik sa ayos ang brief at short nito. Mark seemed confused. Saka kaswal na humakbang papalapit sa mesa para maupo sa ikaibayo niya. Why ask? Sa pagkakatanda ko, hindi ko obligasyon na ipaalam sa iyo ang mga ginagawa ko. Umisi ito bago humigop ng kape. Right, Anya. Nadidismaya sa kumpirmasyon sa kanyang hinala. Ano kaya kung sabihin niya sa mukha nito na, alam mo ba may nangyari sa atin kagabi? Oo, may nangyari sa atin. How about that? Bit-bit ang mug na tinungo ni Mark ang bintana sa kusina. Mukhang masama ang panahon. Komento nito. Kunwari walang narinig si Nerissa, pero napansin niya na masama ang panahon. Makulimlim at maambon kasi. Lumabas siya ng kusina at nagtungo sa sala. She opened her laptop and searched the web for some weather-related news. Are you searching for some news? Tungkol sa panahon? Tanong ni Mark nang lumitaw sa sala. Yup. Lumapit pa ang binata. To her surprise, doon din to pumwesto sa likod ng sofa. Pagkatapos ay dumukwang na parabang nakikiusyoso sa ginagawa niyang pagsisearch. Tumahip ang dibdib ni Nerissa nang halos tumabi ang ulo nito sa kanyang ulo. Your hair smells of jasmine. Usal ni Mark sa may tainga niya na nagdulot ng kilabot sa kanyang katawan. Napatingala siya rito. May kakaibang kislap sa mga mata ng binata. Pilyong kislap. Maging ang mga labi yata nito ay namimilyo ang pagkakangiti. So, anong nakita mo sa news? Tanong nito bago lumigid at naupo sa isang single seat. Uulan daw dahil sa amihan. Plus, according to the news ay may namumuo na namang bagyo.
Pero hindi naman daw yun magla-landfall. At why are you staring at me like that? Kunot noong tanong ni Nerissa. Hindi kasi siya makapaklay sa klase ng tingin ni Mark na tila ba may nadiskubre itong sikreto. Pag-uusapan na naman ba natin ang tungkol sa pagtingin? Nakangising tanong ng binata. Pinagkakatuwaan mo ba ako? Gusto na tuloy magduda ni Nerissa kung wala nga ba talaga itong natandaan sa nangyari kagabi. No, he said. Naiinis na isinara niya ang laptop at nag-walk out. Mabuti pa magsulat na lang siya sa kanyang silid. Sa halip na humina ang ulan ay lalo pa yata lumakas yun. And the wind was really getting gusty out there. Nerissa, pagtawag ng tingin ni Mark. Natigilan siya. Iniisip ko may narinig nga ba. Risa, muling pagtawag sa pagkakataong iyon ay may kasama ng katok sa pinto. Bakit? Malakas na tanong ni Nerissa. Nakiramdam. Ano na naman kaya ang naisipan nito at kinakatok siya? Open the door. Tumayo siya, tinungo ang pinto. Bago buksan ang pinto ay kinalma muna niya ang sarili. Yes? Tanong niya. He smiled at her. Iyong iting kilala sa buong mundo. That infectious smile that melted her heart. It's lunchtime. Nagluto ako. Let's eat. Napatingin si Nerissa sa binata. Pagkatapos ay dinarama niya ang noon nito. May lagnat ka ba? Tumawa si Mark. A sexy laugh that resonated through her soul like a caress. Sabihin na lang natin na tanggap ko na ang presensya mo dito sa bahay. Na imbis na masar ay makikipagkasundo na lang ako. Nakikipagkasundo ka sa akin? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Yes, I think that's what I'm trying to do. And Amy called. Wag na wag daw siyang makakarinig ng reklamo mula sa iyo. Reklamo tungkol sa akin. So yeah, I'm trying to be nice. Hindi makahuma si Nerissa. Nasasyak siya sa narinig. Really? Duda pa rin niyang tanong. Kanina umaga lang ay nangaasar ito. Ano kaya nakain ito? Really? So let's eat? And then you can go back to your work after. Okay. Lumabas siya ng silid at sumunod kay Mark. Nadatnan niya nakahanda na ang mesa. May umuusok na kanin. Mainit na soup. Naamoy baka. May gulay at fried fish fillet. Nagluto ka nga. Yeah, maupo ka na. Kukuha ako ng mga plato. Okay, pero ako magugas mamaya ha, deal? Sabi niya na naninibago talaga sa kinikilos ni Mark. Sure. Mark subtly stared at her. Sinadya niyang pumosisyon kanina sa likuran ni Nerissa dahil gusto niyang amuyin ang buhok nito. Hindi kasi siya matahimik sa kung ano nangyari kagabi. It was like na talagang nakikipagtirahan but wasn't so sure if it really happened. Nang maamoy niya ang jasmine sa buhok ng dalaga, ay walang dudang nakakasama nga niya ito kagabi. The jasmine scent in his pillow betrayed her. Kung paano nangyari na nauwi sila sa pagtitirahan ay hindi niya alam. Pagkatapos, naisip niya na ano kaya kung gamitin niya si Nerissa? Ano kaya kung ituon niya ang atensyon dito? Baka sa ganon paraan ay tuluyan na niyang malimutan si Teresa. Looking at her now, ngayon nga rin lang na-realize ni Mark na maganda pala ang dalaga. May bilugang mga mata na tinernohan ng mahabang eyelash. Ang ilong ay maliit ngunit matangos. Cute. At ang mga labi, they were sexy. She had flawless skin. At type niya ang legs ni Nerissa. They were long and enticing. Maganda rin ang kurba ng katawan. Natigilan si Mark nang maramdaman ang paglukop ng tensyon sa kanyang katawan. There was no other woman after Teresa. Hindi siya nakaramdam ng atraksyon sa kahit sinong babae o kahit pagnanasa man lang. Walang pisikal na pangangailangan. Wala rin siyang tinitira noon hanggang sa mangyari ang kagabi. Wala siyang buwang ng mga time na yon. But now, he was aware that he was sexually aroused at the moment. He was getting hard at gusto niyang tirahin ng babae. If truth to be told, na makita niya si Nerissa nakabalot lamang ng tuwalya at bagong paligo ay natensyon siya. Nag-init,
tumigas. And Mark was sure she wasn't the naive type. Ito ang klase ng babae na alam ko anong gusto. Sigurado siya ron. May apoy sa mga mata ni Nerissa. May kapilyahan sa mga labi. There was subtle seduction in the way she swayed her hips, the way she walked, the way she looked at him, the way she moved. Okay, baka siya na ang distraction na kailangan ko. Tinitingnan si Nerissa ni Mark na parabang napansin na rin ng lalaki sa wakas ang kanyang alindog. Lihim siyang nagdiwang. Sino ba naman ang hindi matutuwa kapag napansin ka ng taong gusto mo? It was very nice feeling. Magandang pambawi yon sa frustration na naramdaman niya kagabi. Grabe, she was sore last night. Sa lakay ba naman ni Mark? Pagkatapos marahas pa ang pag-ulos nito, hindi nakakapagtaka sumakit ng bahagya ang kanyang kasalanan. Gumunguya, nagtataas ng paningin si Nerissa at sinalubong ang mga mata ng binata na tila hindi man lang nataranta na nahuli niya itong nakatingin. Sa halip ay gumuhit ang isang sexy ngiti sa mga labi. Ang mga mata nito, ang kislap na yun ay tila ba may iniisip itong kapilyuhan. Mas uminit ang tingin ni Mark. Suddenly the air around them was filled with tension. Bumibigat ang paghinga ni Nerissa. Nagiging sensitibo ang tumitigas na korona ng kanyang dibdib. Hindi siya nahihiya. Gusto niya ang nangyayari. Na-excite siya sa nagiging development sa pagitan nila ng binata. Subalit tila pula na pumutok sa kawalan nang bigla naglaho ang katuwaan ni Nerissa nang may mapagtanto. Sinalubong niya ang mga mata ni Mark and it was there. Nakita niya ang hinahanap. How naive could she get? Gagamitin siya ng binata. Gagamitin siya nito para i-distract ang sarili, para makalimutan si Teresa. Saglit siyang nag-isip, tinimbang ang mga bagay-bagay at saka nagdesisyon. So you cannot hide it anymore. You like me, sabi ni Nerissa. Diretso, walang paligoy-ligoy. Ang kanyang mga mata ay mapaghamon. Ang ngiti sa mga labi nagsasabing hindi niya uurungan si Mark. Sa anumang nasa isip nito. She knew her bold statement was a lead-on. Ayaw mo na akong palisin because you realize you like me. Tumawa ang binata. Baritono, sexy. Nang humupa ang tawa ay tumangu-tango ito at muli siyang tiningnan na parabang gusto siyang ipailalim sa mahika. He got her cue at wala itong planong umatras. You're right. I like you. Funny. Natatawa si Nerissa dahil alam niyang gagamitin lang siya ni Mark. Pero hayun at parang umano na sikmurin niya sa maigting na pag-amin nito. Her insides quake with anticipation. His powerful eyes were arousing her. Nangaakit ang mapula at punong mga labi nito. Ang freckle sa matangos na ilong ay mas naging kaakit-akit sa kanyang paningin. Ikiniling niya ang ulo. Wala. Malala na talaga ang obsesyon niya sa lalaking ito. And what are you gonna do about it? Binitawan ni Mark ang hawak na kutsara at tinidor. Bahagya din itong iniatras ang plato para ipatong mga braso sa mesa at bahagyang umabante. What am I gonna do about it? A lot. But the real question is, are you willing to play my game? Napatuwid ang upo si Nerissa. Tinig niya ang tunog na rumaragas ang dugo sa likod ng kanyang mga tenga. Her heart was pounding hard against her chest. Halos malimutan niyang huminga sa sandaling iyon. Her excitement skyrocketed. Anong klaseng laro ang pinag-uusapan natin dito? Matapang niyang tanong. Alam mo kung anong klaseng laro ang tinutukoy ko? Sabi ng lalaki. Ang nanonood na tingin ay mainit, makamundo. Sa puntong iyon, alam na ni Nerissa kung ano ang tunay na kahulugan na tinatawag na ang mga titik pa lang ni Mark ay gusto na siyang tirahin. And she was so affected. And she thought she would come. Sinisilihan ang katawan niya ng tingin na iyon. Pinag-iinit, pinagliliyab, pinaapaw ang lawa sa pagnanasa. Basa na siya. Her heat was asking for penetration. Umiling siya, lihim na lumunok at pinapawi ang uhaw sa lalamunan. Uhaw na resulta ng maigting na tingin ni Mark. Grabe talaga itong lalaking ito. Kahit sino naman yatang matigas na babae, kaya-kayang palambutin ang tingin nito.
I don't want to assume. So, klaruhin mo ang gusto mo mangyari. Anong laro ang ihahain mo sa akin? Tumaas ang sulok sa mga labi ng binata. Okay, let's get straight to the point then. I'm talking about the physical game. No strings attached relationship. Basta magtitirahan lang tayo. Whatever you call it. There, he said it. Hindi mapakali si Nerissa sa init na gumuguhit sa ibaba ng kanyang tiyan. Lahat ng pagpapantasya niya na meron sa lalaking ito ay parang sumasabog sa kanyang isipan. Parang mabibingi siya sa lakas ng pagragasan ng dugo sa likod ng kanyang mga tenga. Looking at your eyes now? No. No. Umiling si Mark na parang gustong itama ang sarili sa bintawang pahayag. It's there in your eyes. The very first time I saw your eyes, I've seen so much fire in it. Dagdag pa nito sa baritonong boses. Tumawa si Nerissa pero ang tunog ng tawa ay malayo sa pagiging amuse. Malamig ang kanyang tawa. Nababahira ng mainit na tensyon. Kung gano'n nagbabaga ba ngayon ang apoy sa mga mata ko? Oh, she knew it was burning. Nararamdaman niya yun sa kanyang katawan. Ngumisi si Mark. Bakit kailangan pang itanong isang bagay na alam mo na ang sagot? Hamon nito. So why don't we enjoy each other while we are both here? Yun ay kung walang komplikasyon sa party mo. Baka may boyfriend ka. Tumaas ang sulok ng mga labi ni Nerissa. No, hindi niya ipagkakailan na may katotohanan na sinasabi ng binata. Pag-iisipan ko. Pero walang dapat pag-isipan dahil alam na agad niya ang sagot sa tanong ni Mark. She was too willing, sa totoo lang. Maraming pwedeng maging dahilan si Nerissa para laruin ang laro nito. Una, ang reaksyon yun ng kanyang katawan. Pangalawa, ang pagkakahumaling niya rito. Pangatlo, ang makasama si Mark ay pambihirang pagkakataon. Pang-apat, gusto rin niya itong tulungang makalimot. At least, gusto niya sumubok na makatulong. Paano siya makakatanggi sa mga dahilang iyon? It was her dream pero hindi naman siguro masama na pasabikin din ng kaunti si Mark, hindi ba? After all, hindi na mabilang ang sandali na nanabik siya rito, na tinorture siya nito. Mahinang umungol ang binata sa pagprotesta. Hayaan mong tulungan kitang mapadali ang pag-iisip mo. Itutuloy.